Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Swept Away na ipinalabas noong 2002. Ilang mayayamang mag-asawa ang patungo sa kanilang bakasyon sa paglalayag ng barko mula Greece patungong Italy. Habang nasa port, napansin ng mga maaarting babae ang kanilang sasakyang barko ay hindi kagandahan. Si Amber Layton, isang mayamang socialite na asawa ni Tony, ang may-ari ng napakalaking pharmaceutical company, ay dismayado sa kanilang sasakyang pandagat. Si Giuseppe naman ay isang mangingisda at siya ang nakatoka sa paghatid sa cabin ng matapobreng babae. Naiinis si Amber kay Giuseppe at palagi niya itong iniinsulto at sinasabihan ng masasakit na salita. Nagrereklamo naman si Giuseppe sa inasal ng babae sa kanilang kapitan ng barko. Ngunit wala namang pakialam ito dahil nabayaran naman sila at patuloy pa ding inaasikaso nito ang kanilang pasahero. Isang araw, matapos ng kasiyahan ng nagdaang gabi, nagising si Amber at napag-alamang sumakay ng bangka ang kanilang mga kasama upang makita ang mga kuweba. Inutusan nito si Giuseppe sa agarang pagkuha ng bangka upang dalhin siya kung saan naroon ang kanyang mga kasamahan. Ilang beses nang binalaan naman ni Giuseppe si Amber na hindi na sila maaaring maglayag dahil delikado na sa oras na iyon, ngunit dahil sa katigasan ng ulo at pagnanais na sumunod sa kanyang utos ang lalaki, ay hindi ito nakinig. Sinunod ni Giuseppe ang utos ng matapobreng babae, kaya sumakay silang dalawa sa bangka at naglayag sa karagatan. Nang makalayo na sila sa barko, nakarinig si Giuseppe ng tunog ng motor at biglang huminto ang makina dahil naubusan sila ng gasolina. Nagpatuloy naman si Amber sa kauutos at minamadali ang lalaki na paandarin na kaagad ang bangka. Ngunit sa pagkakataong iyon ay wala nang magagawa pang paraan si Giuseppe kahit gustuhin pa nito. Sumunod lamang sa agos ang kanilang sinasakyang bangka at sumapit na ang gabi. Biglang nagbago ang asal ng matapobreng babae dahil sa sobrang kalamigan na isuot din nito ang sweater ni Giuseppe na amoy isda na hindi niya inaakalang magagawa niya. Natagpuan ni Amber ang isang rocket launcher sa bangka at nagkaroon sila ng kaunting di pagkakaunawaan ni Giuseppe. Ngunit nang makakita sila ng pagkakataong makita ang yate, ay sinubukan ni Amber na gamitin ng rocket launcher. Sa kasamaang palad, natamaan niya ang cylinder ng bangka. Nang sumapit ang gabi, humagupit ang bagyo. Ang dalawa ay mahigpit na humawak sa kabilang gilid ng bangka habang nasa kalagitnaan ng tubig at sa kabutihang palad ay napadpad sila sa isang isla. Nang makaahon si Amber sa dalampasigan ay nagpatuloy muli ito sa kakautos at pananakot kay Giuseppe. Hindi naman natinag dito ang lalaki at nagpa siyang tignan ang paligid. Nang mapag-alamang walang ibang tao doon, nagkaroon siya ng magandang pagkakataong magiganti sa babaeng matapobre sa lahat ng pamamahiya nito sa kanya ng mga nakaraang araw. Hindi nagsayang ng panahon si Giuseppe at namulot ng mga bagay na itinapon sa dagat at ginamit iyon para sa kanyang pangangailangan. Gumala lamang si Amber sa isla at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Matapos naman makahuli ng isda si Giuseppe, inihaw niya ito at maganang kinain habang pinapainggit si Amber. Noong una ay tinatakot na naman ito si Giuseppe. Ngunit kalaunan ay nagmakaawa na itong bigyan siya ng makakain kapalit ng malaking halaga ng pera. Ngunit hindi sumuko ang mangingisda at inakusahan si Amber sa pagiging bastos nito sa kanya. Inalok nito ang babae na kung nais nitong makakain din ng isda ay kailangan nitong maging alipin niya. Nagalit si Amber ngunit wala siyang pagpipilian kaya tinanggap na lamang ang kanilang pinag-usapan. Nilabhan niya ang damit ni Giuseppe kasama na ang salawal nito at itinuring niyang parang amo ang lalaki.
Ngunit hindi pa sapat ang nangyari sa lalaki kaya mas lalo pa niyang pinahirapan si Amber. Nakahanap ang mangingisda ng maliit na barong-barong sa isla na minsan nang naging silungan ng dating na stranded doon. Natuwa si Amber nang sa wakas ay makakatulog na siya sa loob. Ngunit pinagsarahan siya ni Giuseppe kaya natulog muli siya sa lupa suotang malansang sweater. Lumipas ang ilang mga araw, ngunit wala pa ding dumarating upang hanapin ang mga ito. Habang nagluluto na makakain, patuloy pa din si Giuseppe sa pagdidisiplina kay Amber. Minsan kung walang magawa, ay inuutusan niya ang babae na magsayaw. Sa sumunod na araw, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Sinubukan ni Giuseppe na angkinin si Amber, ngunit sa huling sandali na hindi na ito nanlaban, ay iniwan na lamang niya itong mag-isa. Ipinapangako niya na hindi magtatagal ay mamahalin siya ng babae at magmamakaawang bigyan siya ng atensyon nito. At yun naman ang agad na nangyari. Matapos magpalipas ng oras na mag-isa si Giuseppe, nilapitan siya ni Amber at lumuhod sa kanyang paanan. Sumiklab ang pagnanasa sa pagitan ng dalawa at hindi alintana kung anuman ang kahihinatnan sa kanilang buhay sa isla na sobrang napaka-boring. Nasanay na si Amber sa bago nitong pamumuhay at kinaya na nitong maglaba at maglinis ng isda sa kanito lulutuin sa apoy. Isang araw, habang nangangahoy si Amber, napansin niya ang isang yate sa di kalayuan sa dalampasigan. Nais sana niyang humingi ng tulong, ngunit biglang nagbago ang kanyang isip at nagtago sa likod ng malaking bato hanggang sa maglayag na ang yate palayo. Nang sumapit ang gabi na nag-campfire ang dalawa, hindi ipinaalam ni Amber kay Giuseppe ang nangyari kanina. Sinimulan na lamang nitong magkwento kung gaano siya kaligaya sa unang pagkakataon. Ginugol ng dalawa ang kanilang nalalabing araw sa isla ng masaya. Hanggang sa isang yate ang lumitaw mula sa baybayin at sa puntong iyon nakita iyon ni Giuseppe. Kinausap ni Amber si Giuseppe na magtago at wag na silang bumalik sa kanilang totoong mundo dahil natatakot itong matatapos na ang kanilang relasyon. Hindi pumayag si Giuseppe sa nais ni Amber at kung totoong mahal talaga siya ng babae, ay kailangang patunayan ito sa kanya, hindi lang sa salita kundi sa gawa, at kailangan nitong mamili sa kanila ng asawa nito. Habang kasama ang mayamang turista na katulad niya, nag-aalangan si Amber na sagutin ang mga tanong ng mga ito. Nang makadaong na ang barko sa port, sinalubong sila ni Tony, ang asawa ni Amber, na hindi naman nawala ng pag-asang maililigtas ang kanyang asawa. Nagpasalamat ito kay Giuseppe sa pagligtas sa kanyang asawa habang nakaakbay ito kay Amber. Hindi na makayanan ni Giuseppe ang tensyon, kaya tahimik na lamang itong umalis at tinanggihan ng mamahaling silid sa hotel bilang tanda ng pasasalamat sa kanya. Nagtungo siya sa isang bar at tumatagay ng isang basong alak nang lapitan siya ng isang abogado ni Amber at ibinigay sa kanya ang isang bag na puno ng pera bilang pasasalamat mula sa pamilya ng babae. Pinalayas ni Giuseppe ang abogado, ngunit kinuha din ito ang pera at binili ang pinakamahal na singsing na may malaking bato. Pagkatapos nun ay tumawag siya sa hotel na tinutuluyan ni Amber at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman sa babae. Pinutol lamang ni Amber ang tawag dahil naroon lamang sa malapit ang kanyang asawa. Tinanong ni Amber si Giuseppe kung paano nila maipapagpatuloy ang kanilang relasyon at iwanan na lamang siya ng note at iiwan sa receptionist. Isinaad ni Giuseppe sa note ang address ng daungan sa likod ng barko kung saan ito maghihintay sa kanyang minamahal upang makapag-umpisa ng panibagong buhay. Umalis si Giuseppe at nag-iwan ng note sa receptionist kagaya ng pinag-usapan nila ni Amber. Mahigpit itong nagbili na huwag ibigay ang note sa iba maliban kay Amber lamang. May napansin naman si Tony sa inaasal ng asawa kaya hindi ito umalis sa tabi ni Amber.
Nang tanungin ni Amber ang receptionist kung may sulat bang iniwan para sa kanya, biglang lumitaw ang kanyang asawa sa kanyang likuran. Kaya hindi na ibigay ng receptionist ang tamang liham na ipinabibigay ni Giuseppe sa kanya. Bumalik na si Amber sa kanyang silid at nag-empake ng kanyang mga gamit pabalik ng New York. Ngunit umaasang magpaparamdam sa kanya si Giuseppe sa huling sandali. Naghihintay naman si Tony sa lobby at nang hindi nito makita ang asawa, hinarang nito ang liham para kay Amber na mula kay Giuseppe. Pagkatapos nun ay tumungo na silang mag-asawa sa umaandar na helicopter. Nagbigay ng tip si Tony sa lalaking tumulong sa kanila na magbuhat ng kanilang mga gamit at hindi napansin ni Amber ang envelope na iniwan ni Giuseppe para sa kanya. Ibinigay ng lalaki ang isang liham kay Giuseppe kasama na ang note na iniwan nito para kay Amber. Tumakbo patungo si Giuseppe sa runway at umaasang makakahabol pa ito. Ngunit unti-unti nang umaangat ang sasakyan pataas ng pataas at sa loob naman nun ay isang babaeng umiiyak na hindi kayang sumubok ng panibagong buhay. Sumigaw si Giuseppe habang itinapon sa dagat ang mamahaling singsing na lumubog naman sa ilalim ng karagatan. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pa-like, comment, and share na din.